Good day mga ka-sports natin dyan. Team Awesome may pasabog na dala sa kanilang mga fans. Kahit sabihin natin na wala nga ngayon ang napakagaling na outside spiker nila na si Vanny Gandler at wala nga rin ngayon conference ang kanilang magaling na libero na si Dawn Makandili Katindig sapagkat busy nga sila ngayon para sa Alas Pilipinas at nalalapit na nga ang kanilang laban kontra sa Team Vietnam. Ngunit kahit kay lost nga ngayon ang dalawang players na ito, no problem to mga ka-sports natin dyan. Sapagkat alam nyo ba na sobrang lakas pa rin ngayon ng Team Awesome at hindi pa rin sila basta-basta magpapadaig. Lalo't ngayon bumalik na ang napakagaling nilang import. Ating kikilalanin ang first six na sasabak nila sa starting lineup at sobrang lakas nito. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna, i-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na. Dahil malapit na nga ang PVL Reinforced Conference ay patuloy ngang nagpapalakas ang mga bawat team para nga hindi sila malaglag sa Final Four. Ngunit alam nyo ba na ang Signal HD Spikers ay wag dapat maliitin kahit sabihin natin na wala nga ngayon si Rachel Andakis at hindi pa nagpaparamdam at wala nga itong si Dawn Makandili Katindig at ang kanilang napakaganda at magaling rin na spiker na si Vanny Gandler. Alam nyo ba ng panahon noon na kahit wala nga si Gandler at Dawn Makandili Katindig ay hindi nga nagpadaig ang nasabi nating Signal HD Spikers. Noon ngang 2022 sa PVL Reinforced Conference kung saan naging mahigpit nga ang labanan nila at tinalo nga nila ang nasabi nating Creamline Cool Smashers. Alam naman natin na ang Creamline ay isa sa mga pinakamalakas na team, ngunit pinataob nga ito ng Signal para nga sa laban ng Signal HD Spikers sa Battle for Bronze. Ngunit natalo man sila ng Petrogas Angels, happy pa rin si Coach Shaq De Los Santos sapagkat nga pinataob nga nila ang Creamline at eto nagkaroon nga sila ng 2022 ng silver medal list at humakot pa nga ang kanilang mga magagaling na players ng individual award. Apat yan nakasungkit sa kanila noon sa PBL Reinforced Conference ng award na yan. Ngunit eto na nga, bago na naman season at titignan natin ang first six lineup ng Signal. Unahin na natin dyan ang kanilang magaling na libero na si Jake Jonella. Dahil nga wala nga ngayon si Dawn Makandili Katindig, hahalili na muna nga ngayon sa pagiging libero itong si Jonella at tulad ng sabi ko, noon ngang 2022, ng panahon na yan ay wala pa si Dawn Makandili Katindig at si Jake Jonella dyan ang madalas ngang ibabad sa loob ng court at nakamit nga nilang mapagtagumpayan ang kanilang mga naging laban. Ibig sabihin kahit wala nga si Dawn Makandili Katindig ay kayang-kaya pa rin makipagsabayan ng Signal HD Spikers. Pinatunayan na yan ni Jake Jonella noon at nagkaroon na rin siya ng award bilang Best Libero ng panahon niya. At syempre kapag meron tayong magaling na libero, meron naman tayong magaling na setter. Walang iba kundi ang ating Jel Cayuna. Bagamat marami nga ngayon mga papasok na rookie sa kanilang team, ngunit si Jake Jonella ang mananatiling libero at ang katandem niya ay si Cayuna. Magandang tandem to dahil noon pa ay si Jake Jonella na ang libero at si Jel Cayuna ang setter. Kahit wala talagang si Dawn Makandili Katindig, mas nagtagumpay pa nga noon ang Signal HD Spikers at madalas nga magkaroon sila ng podium finish. At eto na naman muli, nang nawala nga itong si G Amazing ay sunod-sunod nga ang napakaraming award ni Jel Cayuna bilang best setter, kung kaya siya pa rin dito ang mangunguna pagdating sa first six lineup. At pagdating naman sa middle blocker, pangungunahan pa rin to ni Riri Meneses at ni
Roslyn Doria. Kilala naman natin ang dalawang middle blocker na ito ay sobrang palaban pagdating sa loob ng court, lalo't noon nga mga panahon nila ay sunod-sunod din silang nakasungkit ng award bilang best middle blocker. Riri Meneses pa rin at Roslyn Doria ang magiging tandem as a middle blocker nga ng nasabi nating Signal HD Spikers. Malakas naman ang dalawang players na ito at palaban rin kung kaya may laban talaga sila pagdating nga sa net defense. At syempre, dumako naman tayo sa kanilang opposite hitter. Isa rin sa mga pinakapalaban nila at veterana na rin, walang iba kundi ang napakagaling na si Jovelyn Gonzaga. Si Gonzaga ay isa rin sa mga maaasahan na matagal na noon katandem ng ating Rachel Andakis at matalik niyang kaibigan, at kahit wala ngayon si Rachel Andakis pagdating sa Signal, kitang-kita naman natin na inilalaban pa rin ni Jovelyn Gonzaga ang kanilang team. Alam natin na itong si Jovelyn Gonzaga ay hindi rin nagpapadaig at kita rin natin na isa rin siya sa mga bumubuhat ng Signal HD Spikers at malaki rin ang kanyang naitutulong. At ngayon Reinforced Conference, siya pa rin ang mangunguna bilang opposite hitter kahit marami nga sa kanilang papasok na ibang mga players. At pagdating sa outside hitter, pangungunahan pa rin to ng veterana at former MVP na si Ces Molina. Kilala rin naman natin si Ces Molina na palaban pagdating nga sa loob ng court, at kita naman natin na lumalabas nga ang kanyang angas na sa kasalukuyan. Pagdating nga sa labanan ay hindi rin ito basta-basta nagpapadaig si Ces Molina at inilalaban niya talaga hanggang sa dulo ang kanyang team. Isa rin si Ces Molina sa mga pinaka-humble na spikers sa ating bansa at marami rin na pinupusuan ang bawat nga ng kanyang game sapagkat bukod sa humble ito ay pinupuri pa nga nito ang kanilang mga nakakalaban. Matalo manalo nga ay hindi nagyayabang itong si Ces Molina. Maganda to bilang team captain sapagkat madadala niya talaga ang kanyang team sa tugatog ng tagumpay. Abangan na lang natin muli ang kanilang pag-arangkada. At eto na nga ang pinakahihintay natin mga ka-sports natin dyan. Galing pa to ng Venezuela. Walang iba kundi ang kanilang import si Maria Jose Perez Gonzalez, or mas kilala ngang MJ Perez. Ipinanganak nga siya noong March 18, 1988 at ang kanyang nationality nga ay Venezuela. At pagdating nga naman sa Pilipinas ay hindi na nga bago itong si Perez sapagkat nga noong 2016 at 2017 ay nasa F2 Logistics siya at nag-champion pa nga sila noon at nakamit niya na ang kanyang kauna-unahan rin na MVP award dito sa ating bansa. 2018 hanggang 2019 sa PSL ay nasa F2 Logistics muli siya, kasama niya nga si Stolzer. Kung kaya mga ka-sports natin dyan, marami na rin mga kakilala itong si MJ Perez at hindi na siya bago pagdating nga sa Pilipinas. Aasahan talaga natin na malaki ang kanyang maitutulong dahil nga noong Reinforced Conference sa PSL ay former MVP na siya. Good luck na lang sa ating amiga na si MJ Perez. Sa kasalukuyan ay sinundo na nga siya ng ating Signal HD Spikers at nagtitraining na sila sa ngayon. Good luck na lang kay MJ Perez at sa kanyang buong team. Alam natin na magaling itong outside spikers at sobrang dami niya nang napatunayan at madalas nga siyang kunin sa iba't ibang bansa para maging import. Sa tingin nyo, kayang-kaya kaya muli makapag-podium finish ng Signal HD Spikers? Kayo mga ka-awesome, timbrihan nyo na at magkomento na kayo sa baba. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. At para hindi ka mahuli sa lahat ng issue pagdating sa larangan sa volleyball, subscribe na. Thank you so much. God bless.